its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said,
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits.
Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide, God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide,
trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. God will provide. For many years we've heard about this man from Galilee. The Bible tells that Jesus was his name. Some will say that he was just a man like you and me. There was no greater reason why he came. But if I could, I'd take you to a humble little place. Okay na? Ba't di nakikita dito? Yun. Good morning po sa ating lahat. Yan, isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa po sa ating. Ngayon po ay Tuesday. Kami po ulit ang inyo pong host sa ating high schoolers devotion. At bago po tayo magtuloy-tuloy ay gusto po muna namin kayo batiin isa-isa. Mga naka-live dyan sa ating Facebook. Kaya unang-una nandyan ang ating pastor. Yan. Good morning po sa ating pastor. At kung pakibati may ibang mga nandyan. Yan po sila Ma'am Heidi Sanet. Good morning po. Ma'am Morning, Joyce. Ma'am. Ma'am Joyce, si JR, ma'am. Ayan, maganda ipag-join nyo sa Google Meet. Ayan. Ma'am Rolyn Sanet. Good morning po. Ma'am Mayra. Good morning po. Mayra, si Danmar, ma'am. Ganda sa Google Meet mag-join. Sir Digno. Good morning, sir. Morning, sir. Sir Ariel. Good morning, sir. Ma'am Emilia. Good morning. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. At ayan, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pinag-uusapan. Ng ating pong pinag-uusapan dito is knowing God in prayer. Knowing God in prayer. Ayan, at dito po ating pinag-uusapan ay kung paano nga po nating makikilala pa ang Diyos. At hindi lang makilala, kundi maranasan natin po ang Diyos. Yan, sa ating pong buhay. Saan po? Sa larangan ng panalangin. Yan, sa larangan ng panalangin. Kaya knowing God in prayer. Yan, kaya nga lalo na sa inyong mga high schoolers, sa ating mga young people, alam nyo napakaganda na maunawaan natin at maranasan natin, makilala natin ang Diyos at maranasan natin ang Diyos sa panalangin. Yan, sa prayer. Kaya nga, kung tatanungin tayo, kailan yung last time na nag-pray ka? Okay? Kailan yung last time na nanalangin ka sa Diyos? Okay? Kaya nga po dito, pinag-usapan natin ay what is prayer? Ano nga ba pag sinabi nating prayer? Yan, at ulitin ko lang po ulit, pag sinabi nating prayer, it is communication with God. Okay? Communication. Pakikipag-usap. Communication. At alam nyo po ba, na pag sinabi nating communication, ang pinaka-implication po ng communication ay
ano yan eh, tuloy-tuloy po yan. Parang tayo mga tao, okay? Para tayo mga tao, nakakapag-usap-usap po tayo. Okay? Nakakapag-usap-usap po tayo. So, alam niyo po, the more na kausap, ito po nabanggit na rin ng ating pastor, the more na kausap mo ang isang persona, the more na mas magiging malapit ka sa kanya. Okay? The more na mas magiging malapit ka sa kanya. Alam, sa isang tahanan po, parang sa isang tahanan, okay? Nag-uusap-usap ang bawat tahanan, okay? The more na nagiging close ang relationship ng bawat isa. Okay? Kahit nga po magkalayo eh. Okay? Nasa ibang bansa ang mga magulang, nandito ang mga anak or any members of the family. Pero pag tuloy-tuloy yung communication, okay, parang hindi magkalayo. Okay? Kasi nga, yung relationship ay close. Okay? Because of communication. Okay? Nakikipag-usap, tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy po yung communication. At alam niyo po ba, na ganyan po dapat ang prayer. Okay? Ganyan po ang prayer. It is communication. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy. Kaya nga, maalala niyo po yung pinag-usapan natin. Prayer is asking. Ito po ay, tawag dito, kumbaga, ibig sabihin po na asking po dito is begging for something on God. Tayo po ay, kumbaga, nagmamakaawa ka talaga sa Diyos. Para ka nanlilimos na talagang sa ating sarili ay walang-wala po tayo. And aminin man po natin, hindi. Alam niyo po ba na sa ating buhay, lahat naman po ay pagmamay-ari ng Diyos. Okay? At wala po tayong pagmamay-ari. Kaya nga po, prayer is asking sa Panginoon natin. And it is seeking for God. At pag sinabi nating to seek, it means to worship. Okay? Kaya nga po, prayer is worship. Okay? Prayer is worship kasi pag sinabi nating worship, ay binibigyan natin yung honor. Yan. Ito pong honor na ito ay yung honor lamang na para sa Panginoon, which is yung pinakamataas na pagrespeto sa Diyos. Okay? And it is, and prayer is just like knocking, parang kumakatok tayo. Okay? Sa pintuan ng Panginoon, nasabi ko nga po, pag kumatok tayo, ay hindi lang isang beses. Paulit-ulit yan. Okay? Kaya nga ganun po ang prayer. It is communication. It is just like, ito po ay asking on God, seeking for God, knocking on God's throne. Okay? Paulit-ulit. Okay? Yan po ang prayer. Okay? Kaya nga po tuloy-tuloy. Communication. Okay? Communication. Kaya nga sabi ko nga po ulit, kung gusto natin na maging mas malapit ka sa isang persona, tuloy-tuloy na communication. Tuloy-tuloy na pakikipag-usap. At ganun po sa Panginoon. Okay? Ang goal nga po natin is maging tulad natin ng Panginoong Kristo, to be Christ-like. Kaya paano po yun mangyari? We have to know Christ and experience Him. And experience God. Kaya nga po, in prayer, we can know and experience God. Kaya nga kinakailangan, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Okay? Dahil po pag tuloy-tuloy ang pakikipag-usap natin ang Diyos, the more na mas lalo tayong magiging malapit sa Panginoon. Lalo na tayo mga young people, mga high schoolers, ang sino man ang unang-unang malapit tayo maliban sa pangalawa, ang ating mga magulang, ay unang-una kundi ang Diyos. Paano yun mangyari? Isa na dyan is through prayer. Communication. Communicating with God. Kaya nga po, that is prayer. And second po is, how should we pray? Naintindihan po natin ano ang panalangin. So, paano tayo mananalangin? So, ibig sabihin po ng how po natin dito on how should we pray is what must be our attitudes in prayer. Okay? Ano po yung what is the right attitude that we need in prayer? Balikan ko lang po yung binanggit ko po last time. Okay, na unang-unang attitude na dapat matutunan po natin. Unang-unang attitude nga po na dapat matutunan natin is in prayer, when it comes to prayer, we need to be believing. Okay? Yan, sinabi po ng Bible na all things, okay?
whatsoever we shall ask in God's name, believing, ye shall receive. Ay, hindi po dire-diretso yun. Nasabi ng Bible, all things, kahit ano pa yan, whatsoever, kahit gaano karami yan. Basta sa kalooban ng Diyos, ibibigay ko yan. No, hindi po diretso ng Panginoon na ganun. Sabi ng Bible, be believing or believing. Okay? It means, kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil sabi ko nga po, kung tayo mismo na humihiling sa Diyos, okay? Humihingi po sa Panginoon, nananalangin sa Diyos, hindi ka naniniwala, paano ibibigay po ng Diyos yan? How can God answer, say yes, okay, sa ating panalangin sa Diyos? Okay? Kaya nga po kinakailangan, maintindihan po natin that we have to be believing. Okay, dapat tayo ay merong faith pagdating sa Panginoon. Okay? Sabi ko nga po, ang Diyos po ang may-ari ng lahat po ng bagay. Okay? Kung ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay, wala pong bagay sa mundong ito na kailangan natin na hindi kayang ipagkalob sa atin ng Diyos. Okay? Wala pong bagay sa mundong ito na hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Makapangyarihan po ang Diyos. Wala pong limitasyon ang ating Diyos. Okay? Pero ang tanong, naniniwala po ba tayo dyan? Or nagda-doubt tayo? Ibig sabihin, nagdududa po ba tayo? O nagdududa tayo? Diba? Sabi ng Bible, pag tayo ay nanalangin, kinakailangan, tayo mismo na nananalangin, naniniwala ka. Okay? Tayo po ay naniniwala. Kaya nga po, tayo po ba ay naniniwala sa Diyos? Okay? Tayo po ba ay nagtitiwala sa Diyos sa ating mga panalangin? Sabi po ng Bible that God will supply all of our need. Kaya pong kunan ng Diyos anuman ang kapakanan, pangangailangan natin sa ating pong buhay. He will supply all of our need kung tayo po ay lalapit sa Diyos in prayer and if we will believe. Okay? And ang kagandahan po dito, okay, on how should we pray if we will be having, okay, pag meron po tayo ng believing attitude na ito, okay, we will know and experience God's power. Ang kagandahan po dito ay makikilala natin at mararanasan natin po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Ano po ang makikita natin doon? Yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ibigay anumang kailangan natin. Okay? Yung providence ng Diyos, ibig sabihin po, ay yung kayang i-provide ng Diyos ang lahat. Okay? Kaya nga po, isa yan sa attitude na kailangan po natin when it comes to prayer, we have to be believing. Okay? Dapat po, tayo mismo na nananalangin, naniniwala tayo. Okay? Dapat naniniwala po tayo na kaya po itong ibigay ng Diyos. Okay? At hindi lang po yun. Second is to be humble. Okay? Number 1 is to be believing. Second is to be humble. Okay, ito, very familiar na po ito sa atin. Okay? Pero minsan, mukhang nakakaligtaan po natin pag tayo po ay nananalangin. Okay? Ano po sabi dito ng Bible? 2 Chronicles chapter 7 in verse number 14. 2 Chronicles chapter 7 in verse number 14. Okay? Kaya nga po, first attitude na kinakailangan natin. When it comes to prayer, we have to be believing. A believing attitude in prayer. And second is be humble. We need to be humble. We need a humble attitude in prayer. Okay? We need a humble attitude in prayer. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek
my face and turn here from heaven and turn from their wicked ways, and then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yes, sabi po ng Bible, if my people which are called by my name, if my people, ito po'y kausap ng Diyos po dito, is the Israelites, ang bansang Israel, mga tao po ng Diyos, and tayo rin po. Maalala niyo sabi ng Bible, pag tinanggap natin ang Panginoon, we are God's children, we are the sons of God. Kaya nga po, ito po ay para na rin sa atin mga believers, mga anak po ng Diyos, tumanggap sa Panginoon Kristo. Sabi ng Bible, if my people, which are called by my name, sabi ng Bible, shall humble themselves. Ibig sabihin po ng humble po dito is, the implication is to bend the knee. Yun po ibig sabihin ng humble, to bend the knee, lumuhod. Kaya nga po hindi nyo po ba napapansin na sa ating pong church, tinuturuan tayo when we pray, kinakailangan nakaluhod tayo. Lumuluhod po tayo dito. Hindi ka nakatayo, tapos nakaganan yung kamay, o nakatayo lang, tapos nakatingala, or kung ano-ano pang posisyon natin. Alam niyo po, tinuturo dito sa ating church, when we pray, kinakailangan nakaluhod ka. Because it speaks of humbleness. Sabi ng Bible, humble shall humble themselves. The word humble here, it means to bend the knee. Ibig sabihin po nito is to bring down unto subjection. To bring down unto subjection. Ibig sabihin po ng subjection is the state of being under the power. The state of being under the power. Ibig sabihin po, ibig sabihin ng under subjection ka ng isang, or to bring down unto subjection, ibig sabihin, ikaw ay nagpapasakop sa control, sa kapangyarihan ng isang persona. Nagpapasakop ka, nagpapakumba ka, binababa mo ang sarili mo sa kapangyarihan ng isang persona. The state of being under control or under government of another. Yan po ibig sabihin ng humble. Ibig sabihin, nagpapasakop po tayo, nagpapakumbaba tayo sa kontrol ng isang persona. Ibig sabihin, sa kontrol ng isang persona o sa batas ng isang persona. Ayan po ibig sabihin pag sinabi nating to humble. And ano po sabi ng Bible? If my people, which are called by my name, shall humble themselves. Ibig sabihin po na humble, magpapakumbaba ka. Ibababa mo ang iyong sarili. Ibababa mo ang iyong sarili at nagpapakontrol tayo, nagpapasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa kontrol ng Diyos. And ano sabi ng Bible? Shall humble themselves and pray. And seek my face. Maalala niyo po, that prayer is seeking, it is worship on God. And sabi ng Bible, and turn from their wicked ways. Alam niyo po, kasama rin, total na daanan na rin po natin. Turn from their wicked ways. Alam niyo po ba na when it comes to prayer, pag tayo po ay mananalangin sa Diyos, kinakailangan nagpapakumbaba tayo. So, anumang kasalanan natin, ay kinakailangan sasabihin natin niya sa Diyos. Hihingan mo ng tawad sa Diyos. We will turn from our wicked ways. Because prayer is confession rin po. Prayer is confession. Sa prayer, dito tayo nagko-confess. Ibig sabihin, dito po tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan. Humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Paano po tayo hihingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan kung tayo ay mayabang? Diba? Kung wala tayong humble attitude.
Alam niyo po ba na isa lamang ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? At yan po yung kasalanan na hindi natin hinihingan ng tawad sa Panginoon. Ay, paano pa papatawad yan ng Diyos kung hindi kayo hingi ng tawad? Di ba? Oh. Kaya nga, alam niyo po ba, ano sabi ng Bible? Psalms chapter 66 in verse number 18. Yan, ito. Kaya sabi ng Bible, turn from their wicked ways. Because sabi po dito sa Psalm chapter 66 verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Okay? The Lord will not hear me. Kaya nga po, kinakailangan magpapakumbaba tayo, nagpapakita tayo na binababa natin ang ating sarili sa Diyos. Okay? Pero sabi ng verse number 19, but verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, pag tayo po ay magpapakumbaba, sabi ng Bible, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Papakinggan po ng Diyos ang ating panalangin. Okay? Ibig sabihin po, sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin. Nasaan po ang kasagutan ng Diyos? Sa prayer ng taong nagpapakumbaba sa Panginoon. Okay? Then will I hear from heaven and will forgive their sin. Okay? Pag tayo po ay nagpapakumbaba, hingi tayo ng, kasi sabi ko nga po, paano tayo hihingi ng tawad? Kung mapagmataas tayo, kung mayabang tayo, parang tayong mga tao rin. Di po ba? Nakagawa tayo ng kasalanan sa isang persona. Okay? Hingi ka ba ng tawad kung mayabang ka? Hindi tayo makakahingi ng tawad. Alam niyo po ba, ganun din sa Panginoon. Nakagawa tayo ng mga kasalanan sa Panginoon, kung bibilangin nga natin, sa dami ng kasalanan natin, sa isang araw, sa naisip natin, sa mga nasabi natin, sa nagawa natin, ang dami po yan. Pero kaya nga po merong prayer na dito natin hihingan ng tawad yung ating mga panalangin. At anong kailangan natin? A humble attitude in prayer. Okay? Humble attitude in prayer. Sabi po ng Psalm chapter 9. Psalm chapter 9, verse number 12. Psalm 9, verse number 12. Psalm chapter 9 verse number 12, when he make it inquisition for blood, he remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. Yun, sabi ng Bible, he forgetteth not the cry of the humble. Kaya nga po, we need a humble attitude in prayer. And bibigyan ko po kayo ng example. Ito po, Bible example na makikita natin sa Bible na nagpray with a humble attitude. And makikita po natin dito, ano po ang makikita natin, ano po ang response ng Diyos. Okay? Mayroon po nanalangin with a proud attitude, mayabang na pag-uugali sa panalangin. At meron din naman lumapit sa Diyos with a humble attitude. Yan, tignan po natin sa Luke chapter 18 in verse number 10. Yan, Luke chapter 18 in verse number 10. Yan, makikita po natin dito. Luke chapter 18 in verse number 10. Okay? Yan, sabi po ng Bible dito, 2 men went up into the temple to pray. Okay? Meron pong dalawang tao, meron pong dalawang lalaki, sabi ng Bible, that went up into the temple to pray. Sino-sino po ito? The one, a Pharisee. Okay? Ito pong Phariseo na to, Pharisee na ito, ay ito po yung mga taong may mga maraming alam pagdating sa batas. Okay? At alam niyo po ba na ang Pharisees and the scribes, isa po ito sa mga kumakalaban sa Panginoong Hesukristo. Okay? During his time.
Okay? Marami pong account sa Bible na ito po'y mga kumakalaban sa Diyos. Okay? And ano sabi ng Bible? Yung isa po is a Pharisee and the other a publican. Okay? Ano po ibig sabihin ng publican? Yung publican, ito po yung mga tax collectors. Okay? Ito po yung mga tax collectors. Mayroon po ba kayong maalala ng mga tax collectors sa Bible? Isa po dyan is si Levi or si Matthew. Okay? Yan, di ba? Si Matthew. Ay, siya po ay isang tax collector. Pero, alam niyo po ba na save yan? Si Matthew. Yan, isa po siya sa naging apostles ng Panginoon Kristo. Okay? At, isa pa po is yung umakyat sa puno, si Zacchaeus. Okay? And alam niyo po ba na ang mga publicans and tax collectors, kaya nga maalala niyo po no, si Zacchaeus ay nakakilala sa Diyos. Binalik niya yung mga pera na nanakaw niya. Okay? 4 times. Okay? Kasi nga po, naniningil sila. Okay? Ng mga tax. Naniningil po sila. Kaya nga, syempre, hindi maiwasan na nakakapagnakaw sila. Okay? And marami pang mga publicans po na nakilala sa Diyos. Okay? Nakilala sa Diyos. Pero dito po, sabi ng Bible, 2 tao po ang pumunta sa templo to pray. The one is a Pharisee and the other is a publican. And in verse number 11, makikita po natin itong 2 taong ito, may 2 attitude sa prayer. Ano po sabi ng Bible? Verse number 11, the Pharisee stood and prayed thus with himself. And prayed thus with himself. Na ano pong pinanalangin? Paano po manalangin itong Pharisee na ito? Ano sabi ng Pharisee? Sabi ng Pharisee, God, I thank thee. Sabi niya, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Okay? So, maganda po kung nakikinig po kayo, ay pakinggan po ninyo or pag may Bible kayo, masundan ninyo. Ano sabi ng Pharisee na ito? Okay? Baka tingnan natin saan yung panalangin natin sa Diyos na tutulad sa 2 ito. Ano sabi ng Pharisee? God, I thank thee. Nagpapasalamat ako, Panginoon. That I am not as other men are. Nasabi niya na hindi ako katulad ng ibang mga tao. Okay? O, kaya nga, baka nasasabi natin yan sa prayer na, Panginoon, buti na lang, hindi ako tulad ng taong to. Ano po yung sinasabi ng Pharisee na ito? I thank thee that I am not as other men are. Hindi ako katulad ng mga tao. Extortioners. Extortioners, parang mga naninira ba ng sasabutahe. Unjust. Hindi totoo. Adulterers. Or even as this publican. Okay? At sabi niya, lalong-lalo na, hindi ako katulad netong publikanong ito. Okay? Bakit po? Kasi ang mga publicans, sabi ko nga po, ay talagang, yung iba dyan ay talagang magnanakaw. Okay? Hindi maiwasan yun. So, ibig sabihin talagang, itong mga publicans na ito ay parang, ang tingin ng mga Pariseo sa mga ito ay talagang makasalanan talaga. Okay? Sobrang makasalanan. Kaya sabi ng Pariseo na ito, Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad netong publikanong ito. Okay? Hindi ako tulad ng publikanong ito. Ano sabi ng verse number 12? I fast twice in a week. I fast twice in a week. Nagfa-fasting po siya twice in a week. Pinagmayabang niya. I give tithes of all that I possess. Diba? At sabi niya, Panginoon, binibigay ko yung mga tithes ko. Lahat ng meron ako. Okay? So ano po so yan ang sabi ng Pharisee. Okay? Pero ituloy po muna natin at titignan natin ano po yung pagkakaiba nila netong Pharisee at sa publican. And in verse number 13, and the publican. Sabi ng Bible, itong publikano na ito, standing afar
off. Standing afar off. Hindi siya makalapit. Okay? Would not lift up so much as his eyes unto heaven. Sabi ng Bible, alam niyo po ba, na halos hindi niya maitingala ang kanyang mga mata sa langit. Okay? Hindi niya halos maitingala ang mga mata niya sa langit. Hindi man lang siya makatingala. Bakit po? Ano ibig? At sabi ng Bible, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Ay, ano sabi ng publican? Hinampas niya ang kanyang dibdib at sabi niya po, Panginoon, be merciful to me, a sinner. Okay? Itong Pharisee, nagpapasalamat po siya dahil hindi siya katulad ng mga taong makakasalanan na sinasabi niya. Okay? Pinagmayabang niya yung fasting niya, yung tithings niya. Okay? Yung mga ginagawa niya, pinagmayabang niya. At alam niyo po ba, pagdating po sa prayer, tayo po ay lumalapit sa Diyos, kinakailangan, nagpapakumbaba po tayo. Hindi po tayo magmamayabang sa Diyos. Okay? Pero nakita po ninyo itong Pharisee na ito, pinagmayabang niya sa Diyos yung kanyang mga ginagawa. At ang sabi niya pa, nagpapasalamat siya dahil hindi siya katulad ng publikano na makasalanan. Alam niyo po ba, when it comes to prayer, okay, alam po ng Diyos ang ating ginagawa para sa Kanya. Okay? Kaya hindi po natin kinakailangan magyabang sa Diyos. Okay? At sa mga tao po sa ating paligid, alam niyo po, kung sila man po ay, alam niyo po, wala naman pong perfectong tao. Okay? At kasi tayo po mismo, hindi tayo perfecto. Pero alam niyo po ba, na isa sa pinakamaganda na gawin po natin, pag meron po tayong nakitang pagkakamali sa iba, is to pray for them. Okay? Ipanalangin po sila. Okay? Nakita mo ay may ginawa na hindi maganda ang iyong kasama. Okay? Imbis na sabihin mo, buti na lang, hindi ako tulad na yung tao. Nakatulad na sinasabi ng Pharisee. Alam niyo po, napakaganda is ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin sa Diyos. Okay? Pero ano po makikita natin sa Pharisee na ito? Sabi ng verse number 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Ano sabi po ng Bible dito? Na itong publican, sabi ng Bible, went down to his house justified rather than the other. Okay? For everyone that exalteth himself shall be abased. Kasi sabi po ng Bible, sino man ang nagmamataas sa kanyang sarili ay maibababa. And he that humbleth himself shall be exalted. Sino man ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Okay. Alam niyo po ba, sa prayer, makikita natin, we will know and recognize, okay, yung highness ng Diyos sa ating buhay. Yung dapat i-recognize po natin, yung pagiging mataas ng Diyos sa ating buhay. We have to recognize His power. We have to recognize His control sa ating pong buhay. Okay? And alam niyo po, sabi ng Bible, pag tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon, ang Diyos po ang magtataas sa atin. Okay? Pero kung tayo ang nagmataas sa ating sarili, okay, sabi ng Bible, ibababa po tayo ng Diyos. Ibababa tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ano sabi ng Bible? Katulad na itong Pharisee na ito, na nagmayabang, katulad na itong, at hindi tulad na itong publican na makasalanan. Okay. Yung Pharisee, oo nga, may ginagawa siya. Pinagmayabang niya yun. At hindi siya katulad ng publican na makasalanan, magnanakaw.
Pero nasabi ng publican, humihingi siya ng tawad sa Panginoon because he is a sinner. Okay? Kaya nga po, alam niyo po ba, ganun rin po sa atin. When it comes to prayer, we need a humble attitude in prayer. And ano sabi po ng Bible? Pag tayo po ay nananalangin sa Diyos na mayroong mapagpakumbabang pag-uugali, nagpapasakop tayo sa Diyos dahil alam natin po na wala tayong may pagmamayabang sa Diyos. Dahil anuman po meron tayo ay galing po yan sa Diyos at pagmamayari po yan ng Diyos. Sabi po ng Bible, papakinggan ng Diyos at sasagutin po ng Diyos ang ating panalangin. Sabi po ng James chapter 4, James chapter 4 verse number 6. Sabi ng Bible, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud. Okay? Ayaw po ng Diyos sa taong mayabang. God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? Kaya nga po, in prayer, we will know and experience the grace of God. Okay? Kung tayo po ay magpapakumbaba sa Diyos, kung makukuha po natin itong tamang attitude na tayo po ay nagpapakumbaba sa Diyos. Sabi po ng verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Okay? And He shall lift you up. Okay? Hindi po natin kinakailangan itaas ang ating sarili. Dahil pag nakita po ng Diyos na tayo po ay nagpapakumbaba, ang Diyos po ang magtataas sa atin. Okay? Ang Diyos po ang magtataas sa atin. Okay? And ang isa pa sa pinakamaganda dito is God will give us grace. Okay? Grace is not receiving what we deserve. Okay? Makasalanan po tayo. Sabi ko nga po, sa isang araw, kung bibilangin po natin lahat ng ating kasalanan, napakarami. Baka hindi pa natin maalala lahat. Okay? Sa sobrang dami. Pero, although makasalanan tayo, okay? Ang pangit niyan, makasalanan na nga po tayo, magyayabang pa tayo. Wala na. Dinagdagan lang natin yung kasalanan natin. Kaya nga, when it comes to prayer, right, we need a humble attitude. At ang maganda po dito, if we will humble ourselves, sabi ng Bible, God will give us grace. Makasalanan tayo, hindi natin deserve na pagpalain tayo ng Diyos. Hindi natin deserve na ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Bakit? Makasalanan po tayo. Pero pag nakita po ng Diyos na bagamat makasalanan tayo ay nagpapakumbaba tayo sa Diyos, humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, God will give us grace. God will be gracious unto us. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse number 5. 1 Peter chapter 5, verse number 5. Last verse na babasahin. 1 Peter chapter 5, verse number 5. 1 Peter chapter 5 verse number 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the older. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. Yun, sabi ng Bible, be clothed with humility. Ano man ang nakasuot sa atin, nakadamit sa atin, sabihin, saan man tayo mapunta, dala-dala natin, saan man tayo mapunta, yan ang nakikita sa atin, yung pagpapakumbaba. Dahil sabi ng Bible, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Verse number 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Okay? Kaya nga po, again,
first na attitude na kailangan po natin when it comes to prayer is we have to be believing. Okay? Tayo po mismo ay dapat naniniwala. Okay? Believe, okay, sa Panginoon, and we will experience the power and providence of God. Second is we have to be humble. Okay? A humbling attitude will lead us to know God, okay? To know God more and experience His grace. Ayan. Kaya nga po, napakaganda na maintindihan po natin na pagdating sa panalangin, okay, we have to humble ourselves. Dapat nagpapakumbaba ka. Okay? Kaya nga po, anumang kasalanan meron tayo, sa panalangin ay hinihingian natin ng tawad. Okay? Bakit po? Kinakailangan magpakumbaba tayo sa Diyos. Okay? God will give us grace and He will lift us up. Sabi ng Bible. Kung tayo po ay merong mapagpakumbabang ugali pagdating sa panalangin. Okay? Kaya nga po, ang napagandang prayer natin, okay, lagi ay alam natin na hindi tayo perpekto, humingi tayo ng tawad sa Diyos, anumang kasalanan po natin. Okay? May nakita tayong kasalanan ng iba, huwag nating sasabihin na buti na lang, hindi ako tulad ng taong yan. Yun ang makasalanan. Kundi ang napakaganda po is to pray for them. Okay? Ipanalangin natin sila. Okay? Kaya nga po, when it comes to prayer, how should we pray? What must be our attitude in prayer? Unang-una is a believing attitude in prayer. And second is a humble attitude in prayer. Okay, kaya nga po, mga schoolers, mga kapwa kayong people, at sa lahat po na nakikinig, that is the right attitude that we need when it comes to prayer. Okay, siguraduhin po natin na nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Ano po ulit, ibig sabihin, pag sinabi natin to humble, it means to bend the knee. Di ba? Kaya nga sabi ko nga po, lumuluhod tayo. Okay? Because that is one way na pagpapakita na nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Okay? And to be under subjection. Ibig sabihin, kinikilala natin na ang Diyos ang pinaka may control sa ating buhay, may kapangyarihan sa ating pong buhay. Okay? Kaya nga po, we need a humble attitude when it comes to prayer, and we will know and experience the grace of God. Okay? Sa prayer. Okay? So, dito lamang po tayo magtatapos. And I hope na kami po ay naging blessing po sa inyo. Yan, since ay 5:53 na rin po. At again, naniniwala po ko na kami po ay naging blessing po dito. Knowing God in prayer. Okay? Lalo natin makilala ang Diyos. Sabi ko nga po, it is communication. Okay? Tuloy-tuloy po dapat ito ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Kaya nga po, pag tuloy-tuloy tayo nakikipag-usap sa Diyos, okay, every time nalalapit tayo sa Diyos, be believing, be humble. Okay? And sabi ko nga po, the more nakausap natin ang isang persona, the more na mas magiging malapit tayo. Okay? Kaya nga po, we have prayer. Okay? Meron tayong prayer para tayo ay mas lalong ilapit sa Panginoon. Makilala natin, maranasan natin ang Diyos sa ating buong buhay, mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Okay? Kaya, I hope again, kami po ay naging blessing po sa inyo. And bago po kami magtapos ay ayan, babatiin po muna namin isa-isa lahat yung mga nakapakinig. Pero bago po yun ay pakinggan rin natin itong mga high schoolers natin dito. I-share rin nila yung mga natutunan nila. Sige, una ka na, Pong. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay yung sabi po ni Sir Meshach kanina na be believing na sabi po ni Sir Meshach kanina be believing. Tapos yung sabi niya rin po kanina na what is prayer? Na prayer is communication with God. Na sabi niya rin kanina na when you're communicating with God, you will become closer to God. At sabi po kanina ni Sir Meshach, what is the right attitude we need to know? Sabi niya po yung second point is be humble. Na, ang ibig sabihin po ng humble, ito po yung
bring down unto subjection or nagpapakababa sa batas ng isang persona. Na sabi po ni Sir Mesh kanina na pag nagpapakumbaba ka ay itataas ka ng Diyos. So, yun lang. Good morning po. Ang natutunan ko po ngayong umaga ay yung sabi po ni Sir Masha kanina na knowing God in prayer, na dapat po ang prayer ay dapat hindi po isang beses lang kundi dapat consistent at laging at paulit-ulit na at sabi niya po kanina how should we pray? Ano po yung attitude natin dapat pag nagpe-pray tayo? Number 1 is be believing. At dapat we must have faith when it comes to God. And sabi niya po kanina na God has no limitation. Kaya kahit ano ang hilingin natin, pero dapat mag-believe tayo sa Panginoon. Kasi pag nag-believe tayo, we will experience God in our life. And number 2 na point niya po ay to be humble. Yung humble po ay, sabi nga po niya kanina ay to bend the knees or kneel down. Na dapat, gaya po ng sabi ko kanina, we need to have faith when it comes to God. And ngayon naman po ay we need to be humble when it comes to prayer. Pag tayo po ay nagpapakumbaba at hihingi ng tawag sa Panginoon, sasagutin po ng Diyos ang ating panalangin. At kagaya po ng sabi ni Sir Mesha kanina na yung sa publican at saka yung dalawa po kanina na sabi niya po na wag natin ipagmamayabang ang mga ginagawa natin sa Diyos. Kung sino man ang nagmamataas sa kanyang sarili, ay ibababa ng Diyos. At kung sino naman po ang magpapakumbaba sa harap ng Diyos, yun po ay itataas ng Diyos. Kaya lagi po tayo magpapakumbaba at God will give us grace and lift us up. Yun lang po. Morning po sa ating lahat. Ng natutunan ko po ay sinabi po ni Kamashak na how should we pray? First po ay yung believing attitude. We need to have a believing attitude in prayer. At second po is to be humble. When it comes to prayer po, we need to have a humble attitude. At if we have humble, God will give us grace. At a humbling attitude will lead us to know God and experience in our life. At yun lang. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay pag tayo ay nananalangin ay dapat magpakumbaba tayo. At pag tayo ay magpapakumbaba ay tayo ay itataas ng Diyos. Pag tayo ay nagmamataas ay ibababa tayo ng Diyos. Yun lang po. Ayan, amen. Thank you sa inyo mga natutunan. Ayan, kaya ganun rin po sa ating sa mga nakinig. I hope na meron po kayo natutunan. Ayan, kaya sa tuwing mananalangin tayo, ayan, check natin baka ano ako manalangin. Parang Pariseo ata ako manalangin. Oh. Nasaan po tayo sa dalawa? Sa Pharisee o doon tayo sa publican? Okay? O kaya nga po, tignan natin. Okay? Kaya nga po dito, pinag-uusapan po natin ay pag tayo po naintindihan natin ang panalangin, na uunawaan po natin ang prayer, ay talagang may enjoy po natin. Kaya talagang, sabi ko nga po, consistent tayo. Okay? At pag tayo po ay consistent, the more na mas lalo po tayo mapapalapit sa Panginoon. Okay? So maraming salamat po sa lahat po na nakinig sa umaga pong ito. At sino yung mga nag-comment dyan, sir, na bago?
Sino mga dumagdag? Andiyan si Ma'am Agapita Amdos. Ma'am, good morning. Sino pa sa? Ma'am Krisha. Ma'am Beth, si Ma'am Rolin Sanet, Ma'am Cherry Liz. Ayan, sabi ni Ma'am Myra. Ayan, salamat Brother Meshach sa topic ngayong umaga. Napahalaga talaga talaga ang prayer yan sa ating buhay, lalo kapag may mga dapat natin ipag-pray sa Panginoon. Siya lang una nating lapitan. Ayan, to God be the glory. Siya, di ko masyadong makikita eh. Ayan. Yan lang ba, sir? Yan lang mga nag-comment. Yan. Okay. Maraming salamat po. Ayan sa inyo pong lahat. Tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Maraming salamat po ulit sa natapos naming devotion. Salamat po sa lahat na nakapakinig sa umaga po ito. At pagpalain niyo po aming pinag-usapan all about prayer. Kaya dinadalangin ko po maunawaan po ng bawat isa. Bakit po kami nananalangin? At sa tuwing kami po ay mananalangin, tulungan niyo po kami na bigyan kami ng humble attitude, Panginoon. Pag sa tuwing kami po ay lalapit po sa inyo. At naniniwala po ako, kami Panginoon, na pag meron po kaming ganong attitude ay papakinggan niyo po ang aming panalangin. At humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, pagkakasala. Ulit Panginoon, ingatan niyo po yung mga papasok sa school, magtatrabaho Panginoon, mga members ng church. Ingatan niyo po sila po Diyos. Patawad po sa aming kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, good morning po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po and God bless po sa inyo. On Calvary's cross, a sign proclaimed that he was king. While he hung there suffering, they mocked his name. They could not know that they had spoken one true thing, as Jesus Christ, the Lord of glory, bore their shame. Long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting last, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King. Men mock him still, and there are millions who still doubt, but their time is running out to bless his name. And soon they'll know that Jesus Christ is Lord of all. It will be too late, but they will still proclaim, long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting last, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King. Jesus Christ, the one and only, died, Savior, risen Lord, conquered sin, conquered death, and he'll reign forever, Lord. Long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme.
Jerusalem. God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Jesus' name. Long live the King! Long live the King!